hindi siya makakuha ng visa kasi wala siyang trabaho, wala siyang pera, ganon. No. Ngayon, subukan niya. Hindi ko naman alam ang buhay nung friend niya na sinasabi niya sa France, di ba? Oo. Ang gawa ng invitation ng friend niya, naakuin niya lahat, ang pag-stay niya doon, lahat, pagtira, pagkain, ganon. Kasi Hello po, magandang araw po, Ate Jack. Ay, ang ganda pala ni Ate Jack. Aba, ano po, dadaling ko na kay Ate Janet yung ano, yung apply, antayin nyo lang po yung video ko na kung saan ay ayan, nagba-vlog, grabe, ang laki. Ilang kilos yung binili mo? nagba-vlog na tayo. Parang ilang kilos yung binili mo? Ano po, 10 kilos po ata yun, 15. Kaya pala. Oo, malaki po yung, opo, malaki po yung binili ko. Tita, idadaling ko na, tapos pagka naayari yung video, isesend ko na lang sa'yo, ganon. Okay. Oo. Okay. Saan ka ba sa Denmark? Sa Copenhagen. Ay, ang ganda. Ang ganda dyan. The happiest. Patingin nga na itsura, pakitingin nga na itsura ng ano, ng labas dyan. Ayan, golf course. Ay, ang ganda. Asan ka ba? Sa bahay? Oo, nasa kondo. Ako, hindi bahay nyo. Ayan. Oh, ano ba ang ano dyan? Ano ang salita? Danish. Danish? Marunong ka mag-Danish? Of course. Diyos ko naman, mag 40 years na ako dito na. 40 years ka na pala dyan. Ang galing. Tita, anong, kasi si Joanna planong magpunta dyan sa France. Di ba malapit sa inyo yung France? Nasa Schengen din siya. Schengen countries included siya. Malapit sa inyo yung France. Oo naman, pag mag-aeroplano ka, malapit lang. Mga ilang oras? Mga 3-4 hours, depende sa wind. Pero pwede mag-drive din. Yun nga lang, mahabang oras. Ano malapit na bansa dyan sa Denmark? Sweden and Germany. Sweden tsaka Germany. Nasa gitna kami ng Germany at saka Sweden. Ilang oras biyahe? Dito, dito sa may Sweden, yung sa Malmö is mga 20 minutes from my place. Kasi malapit lang ako sa airport, 4 minutes to the airport lang ako. Tapos may bridge lang, alam mo yung longest bridge na connecting Denmark and Sweden. Nandun na ako ng 20 minutes. Ano yan, lapit lang bala? Tapos sa Germany naman, it's around 3 hours nandun na. Parang lumas ng Manila, ano? Basta kasi yung, siyempre, malaki naman ang Germany, tapos malaki din ang Sweden, pero yung sa pinakamalapit, gano'n ang distance. Paano ko napunta dyan sa Denmark? Mahirap makapunta ng Europe eh. Paano? Kasi nasa UN ang asawa ko dati. Nakita kami. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ang galing Tapos yun, nalapat pa yung siya sa akin. Ano ba yung Pinoy ba yan? Pinoy? From Taiwan. Hindi, Dani. Anong Dani? Danish? Ay, Danish. Oo, Danish. Asan siya ngayon? Yung ex ko? Hindi, asawa mo. Ay, yung ngayon. Naandyan siya, nag-work dito sa bahay. Ang asawa mo, foreigner. Danish din, Danish. Danish. Mababait ba? Mababait? Oo, syempre, pipili pa ako ng hindi mabait. Oo nga, sa bagay. Diba? Generous ba? Generous? Oo, very. Ay, talaga. Ba't ayaw mo ng Pinoy? Kasi, alam mo, pamilya naming mga lalaki, mga tito, pinsan, kapatid, puro babaero. Susumbong kita, bahala ka, naka-vlog tayo. Hindi, Totoo yun. Ano to? Alam mo dyan sa Pilipinas na, tricycle driver o nagpapadyak nga lang, nabababae pa, di ba? Oo, sa bagay. Oo. Wala na maipakain sa pamilya. Tapos di ba alam mo yun, nang bubugbog pa sila, di ba? Yung mga ganun. Pero wala naman sa family ko nang bubugbog. Babaero talaga. Nadala ka na, ano? Oo, nasa
siyempre, nagkikagisnan mo gano'n. Mm. Pero papa ko naman, di naman babaero. Yun nga lang, yung mga... Eh di, ang ganda ng ano, ang ganda ng anak mo sa Danish. Maganda, siyempre, magandang nanay. Ay, Ay, kailangan, sino pa ba magbubuhat ng sarili natin? Di ba? Kundi tayo. Ayan. Paano ba? May tatanong ako sa tita eh. Kasi si Joanna, gusto niyang pumunta ng France. Napanood ko nga yun. Oo. Ano, mahirap pumunta. Lalo pag African siguro. Ang sabihin ko sa'yo, mahirap. Mahirapan siya kasi, one, wala siyang income. Oo. Tapos, kasi nga wala siyang trabaho, di ba? Oo. Tapos ngayon, kung lalagyan mo ng paano siya magkakaroon ng pera sa bank account? Wala siyang bank account. Wala. Ayun nga. Kaya ngayon, yun doon pa lang ang isang alternative lang yan. Sabi ko nga dito kasi hindi mahirap pumasok ang mga parents. Oo. Pag pang magulang na kasi ang papasok sa Schengen, wala talaga automatic kaya mabigyan ng visa. Pero kung friend lang, kasi ako, dalawang kapatid ko na ang natin, ay kapatid ko pa yun. Oo. Ngayon, itong gawin lang, ma-advise ko lang is, kung mapilit siya, basta sa akin, hindi siya makakuha ng mahirapan, hindi siya makakuha ng visa kasi wala siyang trabaho, wala siyang pera, ganon. No. Ngayon, subukan niya, hindi ko naman alam ang buhay nung friend niya na sinasabi niya sa France, di ba? Oo. Ang gawa ng invitation ng friend niya, naakuin niya lahat, ang pag-stay niya doon, lahat, pagtira, pagkain, ganon. Kasi, at saka alam mo yan, hindi siya pwedeng pumunta doon na walang health insurance. Okay. Mahal ang health insurance na babayaran mo. Mm-hmm. Pero basta doon pa lang sa income para sa akin ha, wala siyang makuha, hindi siya makakuha ng visa. Pero kung gusto niyang i-try, is kausapin niya ang kaibigan na niya na magbigay ng invitation na siya ang bahala lahat sa kanya doon during her stay. Baka posible pa, ano? Pero ano pa rin, para sa akin is, yun nga, sabi ko kung pamilya nga Sablay. namin, na-deny. Ay, pamilya. Oo nga. Ilan na ba na-deny sa family mo na punta dyan? 2. Eh, Tapos baba, yung mga ibang friends ko rin, nangyari din. ang mahal pa naman tita ng visa, nasa 12,000 plus na ngayon. Oo. Pero ano, pero kung family kami kayo siguro, madali. Pag kagaya kami, madali. Okay, ikaw, kasi may income ka naman. Oo. May source of income ka na pwede kasi yan ang question ini. Alam mo naman yan yung mga whitewashing kasi gano'n. All over the world na yan, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang dito sa Denmark. Magpadala nga lang kami ng pera dyan sa Pilipinas. Lahat, bubusisihin, anong trabaho mo, saan galing yung pera. Padala lang yun. Padala lang yun, ha? Oo. Kaya, lalo siguro kung malaki papadala mo, ano? Yeah. Kaya sabi ko sa'yo, yung mahirapan siya sa interview pala, di ba? Na, yun nga, kung sabi niya mag-tourist, maganda, mamaya sabihin pa niya, gusto ko maghanap ng boyfriend. Patay na! Ay, hindi pwede. Ay, legwak na yun, legwak. Kasi dapat pag-tourist lang ang purpose mo doon. Ay, ganun ba? Ato Jack, syempre, yun nga, kaso nga lang kung hindi ko naman siya i-apply, baka sabihin niya, ayoko lang. So siguro, hindi, ikaw pwede sa akin nga, pwede mo i-sacrifice. Tapos yung alternative na lang nun is, yun nga, sabihin niya sa friend niya na maggawa ng invitation, tapos kayo hindi, siyempre, ipapadala sa inyo. oo. At saka bago kayo pumunta doon sa embassy. Yun nga, isa-sacrifice ko kahit 12,000, okay lang, para siguro, I-sacrifice mo na para lang matigil yung yung pag-aasam niya na akala niya binabawalan mo pumunta ng France. Oo nga, Noon pa lang napanood ko na sinabi mo na gusto yung pumunta ng France. No way, may comment din ako doon, hindi siya makakapasok. oo nga Naku po, kailangan ko lang sabihin kay Joanna to. Oo. Pwede niyong i-try para lang malaman niya. Kasi syempre mahirap naman na, di ba? Isipin mo, pupunta kami sa i-apply ko. Gagastos ako. Syempre, hindi na naman 12,000 yung gastos noon. Iaayusin pa yung mga requirements. Oo, requirements. Siyempre, yung pupunta pang Maynila, mag-hotel pa kayo doon. Oo. Hindi ko i-advise sa'yo na mag-guarantor ka kasi ikaw ang dito, matatamaan yan. Kasi lalo pag mag-tour kayo. Isa pa yung sinasabi ko, na bago na anak dito, sa mga tourist, biometrics na talaga. May fingerprint na, yung face mo na, lahat na yan. Tapos matatrace na nila kung hindi ka lumabas ng bansa.
Kaya, kasi nga pinitigil na nila yung mga mag-TTNT. Kumbaga biometric na ano. Kaya pala sabi ng agency, magba-biometric daw kami. Yeah. Oo, ganoon. Pag kumuha kami, nagpunta kami doon. Eh, Yeah, ang pinakamaganda, di kung gusto talaga ni Joanna, itatry ko, siguro kumuha siya. Pero, pag na-deny siya, di bahala siya. At least, gawa ko na yung part ko. Yun Para nga. lang hindi niya isipin na ayoko, di ba? Yeah. Oo. Na hindi lang sabi-sabi. Pero nagtataka ako na yung friend niya, hindi man lang masabi sa kanya. Kaya nga, nandyan yung friend niya sa France tapos nakakausap niya nga yung blondie nga ang buhok eh. Sabi niya, Eh, yun. Kaya nga hinihingan ko ng invitation letter. Sabi ko, humingi siya ng invitation letter. Ito. Nakakuhin niya lahat ang gastos, kung anong, basta lahat, ganon. Pero yung friend pa lang, sabihin ko pag friend yun ako nga pamilya ko eh. Oo nga Diba? eh. Tapos nung kupong-kupong pa yun, na-deny yung dalawa kong kapatid, mas mga pa ngayon na napaka-stricto. Ba't nga ba ganun? Ano? Mm-mm. Nako, yaan mo na. Kung ano talaga, bahala na. Basta ganun, basta hingian mo ng tapos dalhin mo siya sa Manila, parang habang bakasyon mga bata. Ayun nga eh. Ma-tour mo na Mahirap- sila, parang Kaya nga, hirap naman kasi na pagka hindi ko naman pinagbigyan, syempre sasama loob niya, sasabihin ayoko lang siya papuntahin. Kung sa akin naman, wala namang problema sa akin kung talagang doon siya maggugustuhin niya. Kaso, sa sinabi mo, ikaw nandiyan ka na sa Europe, di syempre, alam mo talaga kung ano yung sitwasyon dyan. at saka hindi basta-basta makahanap siya ng trabaho, nakakala niya, ganun-ganun lang, porque makapag-France siya, wala siyang skills, wala siyang experience sa buhay. Oo. Paano yun? Parang oo nga. Dapat pala sabihin, Hindi ko siya minamaliit, pero Oo. yung nakita ko naman yung di ba, yung blood prints from EG, ganun. Wala naman siya talaga naging trabaho. Ano yan, magkiklinis ng ng hotel, hindi naman na nila kailangan dami doon, di ba? Yung hindi pa at saka yung pag-tourist pa lang na mahirap. Yung iba pa nagpupunta dyan, para talaga puro working, ganun working. Oo, yung mga skills na. Pero, ganun. hindi kagaya na magpunta dyan ng tourist, walang ganun. For example, tourist, maraming tourist, nagtutour ng mga Pinoy, pero yun ang alam mo naman mga nagtutour, may pera mga yan. Babalik talaga, di ba? Yeah. Oo nga. Iyaan mo na. Pag magaya sa inyo, kung pwede kayo mag-tour kayo dito, alam ko hindi kayo mag-deny. Di ba? Makapunta nga sa Denmark, sa Copenhagen. Yes. Tapos itour ko kayo, ako ang tour guide, tapos ako driver. Aba, driver, marunong mag-drive. Yung maliit lang yung sasakyan pang 5 lang yung sasakyan namin. Baka magalit yung asawa mong Danish. Ay, mabait yan. Walang yan. Sanay siya kunya Sanay nakipag-usap. sa kultura. Sanay. Pinaglulutuan mo naman pagkain Pilipino. Hindi ayaw. Ang gusto lang niya is menudo. Aba? Ay, parang si Joanna, menudo gusto. Ayaw ng may soy, mga ganun. Saka hindi bawal magkamay sa kanya. Hindi bawal magprito ng tuyo, mga ganun. Paano pag gusto mo ng tuyo, nagluto ka? Walang bawal. Walang bawal. Oo. Asan ba kausapin ko nga? Joke lang. Hello, Uncle. How are you, Uncle? Nahihiya ata. Ayan, wala nandun sa loob, nandito sa balcony. Ang ganda ng lugar dyan, no? Talaga, Ano ba yan? Yung mga twigs na kinuha ko. Ayan, ito yung tawag dito na parang tulips. Narcissus, sweet desire. Hindi pa siya na bumubuka, sweet desire. Tingnan mo aking Buddha. Ang ganda, may galing Thailand. Yeah. Solar yan. Solar. Ayan. Yan ang view. Ayun ang view ko everyday. Pag summer, nandito lang ako sa balcon. Kailangan maglibot-libot ka rin. Sige, Tita, ganun na lang. Uwi na kami Basta babalitaan kita kay Ate Janet. Basta yun lang gawin mo. Sige. Ano mo siya.